Samantala, habang papalapit po ang eleksyon, tumataas ang bilang ng election-related violence. Yun po kay COMELEC Chairman George Garcia, kabilang sa mga lugar na nakita ng pagtaas ng kaso ng karahasan ay sa Maguindanao del Sur at Cotabato City. Detalye sa live report ni Madeline Villar Moratillo. Mads. Yes, Ali, sa monitoring ng Commission on Elections ay tumaas ang naitalang election-related incidents. Yan ay kahit na hindi pa nagsisimula ang campaign period para sa mga kakandidato sa lokal na posisyon na inaasahan ng COMELEC na mas mainit. Hindi pa man umaarangkadang campaign period para sa mga kakandidato sa local positions, mainit na ang labanan lalo sa ilang lugar sa Mindanao. Ayon kay Commission on Elections Chairman George Garcia, sa kanilang monitoring, tumaas ang bilang ng election-related violence nitong mga nakalipas na linggo. Meron po mga ilan ng mga nakakaraang araw, mga barangay officials at may mga kandidato rin na namatay o natambangan. Meron din po kasi na-sacrifice ng mga ilang bata na nadadamay during yung pag-conduct ng violence. So, medyo worried po tayo sa mga ganyang development kasi may mga involved kasi ng mga bata. Pinakahuling election-related violence na naitala ay ang pamamaril kay Dato Piang Maguindanao Vice Mayor Omar Sasama. Ayon kay Garcia, partikular na nakitaan ang pagtaas sa mga kaso sa Maguindanao at Cotabato. Dahil rito, magkakaroon ng reclassification ng lugar na nasa areas of concern. May ilan anya na mula sa orange ay may aakyat sa red category. May mga napansin po tayo ng mga nasa orange category areas na bigla na lang nagkaroon ng spike ng violence. Hindi naman po ganun kataas yung ganung spike ng violence. Kaya lang, mukhang kinakailangan yung aming security forces mas damihan namin doon sa areas na yan. Sa naunang datos na inilabas ng COMELEC, may 403 lugar sa bansa ang kabilang sa areas of concern. Sa ilalim ng orange category, may seryosong armed threat mula sa local terrorist groups o iba pang grupo. Sa red category naman, may intense political rivalry at dati na itong naideklarang under control ng COMELEC at may seryosong armed threat mula sa local terrorist groups. Samantala, bukod sa vote buying, nakabantay rin ng COMELEC sa monitoring sa mga kandidatong hindi sumusunod sa itinakdang common poster areas. Ayon kay Garcia, may 36 na party list group ang padadalhan nila ng notice to remove posters. Kaya naman ang ilang party list group, kanya-kanyang paalala sa kanilang volunteers na huwag maglalagay ng tarpaulin o poster kung saan-saan. Bilang isang abogado, tayo po ay sumusunod sa mga tuntunin, patakaran ng Commission on Elections patungkol po sa mga election guidelines. So kami tuwing nakakausap po ang aming mga volunteers, ang aming leaders, talaga po hindi kami nagkukulang sa pagre-remind sa kanila na sumunod sa mga tamang areas kung saan tayo maglalagay ng ating mga election paraphernalia. Dahil sinasabi ko, sayang, gastos yan. Sarili nating pondo yan. Hindi naman tayo, baguhan tayo. Sayang kung yan ay sisirain lamang dahil hindi po tayo sumunod. Idinadaan na lang din anya nila sa social media ang pagpapalawak ng kanilang kampanya. Alam niyo naman po, ang party list election is national in scope. Para di po kami tumatakbong senator at dahil nga po bagong party list po kami, limited po ang resources at kailangan po namin mas mapalawak yung pagpapalawak ng paghatid namin ng aming mensahe. Talaga po nakasalalay kami sa aming social media team para po mas mapataas yung aming awareness sa ating mga voters. Bahagi rin ng ginagawang preparasyon ng Commission on Elections ay ang pag-train sa 7,000 pulis. Sakaling magkaroon ng kaguluhan sa ilang lugar ay sila yung magsisilbi bilang mga election board supervisor at iba pa na kinakailangan magsilbi kapalit ng mga guro. Balik sa inyo yan, Ali. Okay, but itong yung election-related violence, natukoy na, hindi ba? Yan yung mga magkakaaway na political clans, yung presensya ng mga private armed groups dyan, parang mga private armies. Ano ang status ng mga yon? Para lang itong insidente ng karahasan ay medyo bumaba din. Mads? Ali, ang
ang sabi ng COMELEC sa pinakahuling report sa kanila ng Philippine National Police ay patuloy pa rin naman yung mga ginagawang operasyon para nga malansag na itong mga private armed groups na ito na isang banta ng posibleng magdulot ng karahasan, lalo na at papalapit na nga yung darating na eleksyon sa Mayo. Sa susunod na linggo ay nakatakdang muling makipagpulong yung pamunaan ng Commission on Elections sa liderato ng PNP para maplansya yung mga bagay patungkol rito at maging yung reclassification ng mga nasa areas of concern. Oo nga, dahil particular na banggit ang Maguindanao del Sur at ang Cotabato City. So sa darating na naman October 13, dahil yung first parliamentary election sa Manang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, panibago na naman bantayan ang mga election-related violence para dahil maghahalal naman sila ng uupong miyembro ng kanilang parlamento. Yes, tama ka dyan, Ali. Kung kaya't umaasa nga yung COMELEC na magkakaroon pa rin sila ng sapat na panahon para nga makapaglatag ng mas mahigpit na seguridad sa gagawing halalan doon. Pero ipinagmamalaki ng COMELEC na umaasa sila na hindi gaanong magiging magulo yung eleksyon doon, lalo na at sa Bangsamoro parliamentary election ay may umiiral daw na political dynasty at yung mga tatakbo ron ay walang kamag-anak na nakaupo sa national o local position. Alright, klaro. Maraming salamat, Mads Villar Noratillo, nag-uulat live. Maraming salamat sa inyo pong pagsubaybay sa Mata ng Agila Primetime. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lamang at mag-subscribe sa @Net25 TV.